Tunay nga na ang buhay natin ay hindi natin hawak. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. To die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted. Yan ang buhay natin sa mundong ito, mga kapatid. Hindi natin hawak. Hallelujah. Tayo ipapanganak at gustuin mo man o hindi, dadaan tayo sa kamatayan. Yun nga lang, iba-iba ng season. Hallelujah. Yung time na pagkuha ng Diyos sa ating mga buhay. At ang pinakadape sa lahat, yung ginawa ni Sister Bertie, na kung saan binigay niya yung buhay niya sa ating Panginoon. At yung buhay na yun ay siguradong hindi po sayang. Praise God. At sa oras na ito, tayo po tumayo. Hallelujah. At bago tayo dumako sa salita ng Diyos at umawit sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin. At pwede ko po bang hilingin kay hallelujah. Praise God. Sa ating President, Prayer Warrior, God bless po. So, Anthony. Iba natin palagpakan ang ating Lord, kami nagpupuli, nagpapasalamat, nakasin namin ngayong gabi, Panginoon, sa kalakasan na pinagkalabot sa bawat isa sa amin, na kami iingatan mo na sa ganun kami makarating ng Panginoon sa bibigay si Virgin. Lord, at ito po kami ngayon nagkakaisan, nagpapasalamat, nagpupuli sa iyo, Panginoon, sa katakilaan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dalangin ko po Panginoon, na sa aming pagtitipon na ito, samahan niyo po kami ngayong matalis na presensya, Lord, at we need you right now, dahil kung wala ka rin, Panginoon, dahil kwenta ng aming pagtitipon na ito. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na maramdaman namin ang pagmamahal mo, at i-bless mo rin, Panginoon, ang mga kapatid, this is a Virgin, Panginoon. I pray na patuloy kami sa inyong court, with strength, my God. At ganun din po, Panginoon, nakatayo po si Pastor Jan, pangunahan mo siya, Panginoon, na ikaw ang manguna, at ganun din po lahat sa mga gagamitin po sa gabing ito, Panginoon. Lord, I pray, my God, ang anointing ni God sa kanila, Panginoon. Use it for your glory, at ganun din po magtutugtog, Panginoon. I-bless mo rin po siya, Panginoon, sa kanyang pagtutog. Lord, kami nagkakaisa po ngayong gabi na nagpupulit papasalamat. Itong dalangin ko sa makapangyarihan pangalan mo. In Jesus' name, we say amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon sa gabing ito ng awit ng sabing tapat kailan pa man. Bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Sa Panginoon Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at luha. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan
makakaupo muna kayo mga kapatid. Ibigay po natin ang pagkakataon na ito sa mag-special testimony rin. Kung saan tinatawagan ko lang po si Pastor Ronnie, ating pong pastor sa Mapandan Church. God bless po. Amen. Magandang gabi sa Panginoon at galing po sa inyo lahat. At tayo po lahat ay narito dahil kay Sister Bertie. Si Sister Bertie ay nakilala ko yan dahil may mga kapatid ako na kasama niya sa Hong Kong. Wala na rin silang dalawa. Umalis na rin po sila. Lakas na talaga rin. Nilipot ko na kaagad yung at nakilala ko yan, Sister Bridget, na bagay, maalinyada. Sa unang pakakilala, kala mo, 2 taon mo nang kasama. Kaya ba ang ito Sister Bridget, sa lahat ay wala na po siya. Hallelujah. Wala na po tayo magawa. Talagang ganyan. Susunod na rin po tayo. At hindi ko na alam kung sino susunod. Yung mga iba, gusto nila. Gusto mo ba ang dami? Gusto ko. Sumusunod? Ayaw ko. Praise the Lord. At habang ang inyo pong kalagayan ay andyan pa yung 3. Alam niyo ba yung 3? Mabasa niyo po yun sa 1 Thessalonica 5:23 kung mayroon kayong Bible. Gusto niyo sa akin. Ang nakasulat doon ay 3 ang binanggit. Kaluluwa, espiritu, at katawan. Pagka andyan pa yan, sa inyo ay buhay pa kayo. Pero pagka naghiwalay na yan, matutulad kayo kay Sister Bertie. Ang sabi po ng Ecclesiastes ay ang espiritu babalik sa Diyos. At ang katawan, dahil siya po'y alabok, babalik sa alabok. Nasaan po yung kaluluwa? Mayroon ba kayong alam kung nasaan at kung saan siya napunta? Ano ba ang kaluluwa? Ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa ay 5 sentido komon. Alam niyo ba yon? Ang kaluluwa ay nakakakita. Ang kaluluwa ay nakakarinig. Ang kaluluwa ay nakakaamoy. Ang kaluluwa ay nakakaramdam. Yun po ang kaluluwa. Ano po yung pureba na ang kaluluwa ay ganun? Kilala niyo ba si Mayaman at si Lazaro? Sa 16 ng Luke hanggang sa 19, pag binasa niyo po yun, 16, 19 hanggang sa baba po niya. Si Lazaro ay namatay at dinampot ng anghel yung kanyang kaluluwa at dinala kay Abraham. Hindi po yung parables, baka sabihin niyo parables, hindi. Totoo po talaga yung nangyayari yun. Pagkatapos namatay po si Mayaman, inilibing, yung kanyang kaluluwa ay napunta sa Hades. Noong tubingan na si
mayaman, nakita niya si Abraham. O si Lazaro. Ando na yung kaluluwa. Nakakakita. Kasi nung namatay si Lazaro, nandoon kay Abraham. Inaalin po siya doon. Pero si mayaman, namatay din po siya. Pero yung kanyang kaluluwa ay magkanapit lang. Kasi nakita niya eh. Nag-uusap silang dalawa eh. Amang Abraham, kung maaari, so yung si Lazaro, yung tapos ilagay sa gilak ko, nahihirapan ako dito. Ang Hades kasi ay lugar ng paghihirap. Kaya dalawang klase, o apat na klase pag namatay ang tao kung saan po siya pupunta. Kaya dalawa na. Hindi ko alam kung ang pagkalam nyo eh, hindi ko sa inyo ang nasasabi, happy birthday, Mami, sa langit. Pero apat po ang babanggitin ko rito tungkol po sa nakasulat. Eh na yung dalawa, yung kaluluwa niya, napunta sa Hades. At alam niyo po yung Hades, totoo po yun. Kasi pagka dumating po yung tinatawag na White Throne Judgment, alam niyo ba yun? Pagka nasa White Throne Judgment na, yung mga nangamatay sa dagat, yung mga nandoon sa Hades, lahat ng mga nangamatay, bubuhayin po yun, harap po sila sa judgment. Kaya totoo po yung nasa Hades. Yung kaluluwa na doon, haharap siya sa hukuman na po. Basahin niyo po yun sa Revelation 20, mahahanap niyo doon. Yung White Throne Judgment. At makikita, mababasa niyo rin doon, yung tinatawag kalagayan, doon po sa White Throne Judgment. Ay dalawa na, pag namatay ang tao, hindi ikaw ang mamimili. Ang Diyos, kung saan kayo lalagay. At nabasa niyo pa yung 1 Thessalonica 3, Thessalonica 4:13. Pag binasa niyo po yung baba, andun po yung tinatawag na pag namatay ang isang tao ay natutulog. Sino po sa inyo ang natutulog at may nagpikwento daan sa katabi mo? At alam mo ba yung kwento po nila? Pag alam mo yung kwentuhan, hindi ka natutulog. Tulog-tulugan ang nangyayari sa iyo. Ang kaluluwa, pagka nadalhin doon sa lugar na yon, doon siya ililibing na po yung inilagay doon sa kanyang libingan. Natutulog po siya roon. At naghihintay po siya ng rapture. Pag naglingkod ka sa Diyos, ikaw ay mararapture. Pero pag hindi ka maglingkod, dalawang bisis buhay ng tao. Yung una, yung mga naglingkod, mararapture po sila. Pero yung pangalawa, maghihintay ka ng White Throne Judgment, bubuhayin ka doon. Kaya, yun ang pangatlo, natutulog ang tao, yung kanyang kaluluwa, natutulog. Bubuhayin lang yan pagdating ng rapture. Kung doon kayo nilagak, maganda. Gusto niyo naman magpahinga? Pero reklamo ka na, pagod na ako. Pero kung gusto ko naman pahingahin, ayaw mo naman. Maganda matulog. Hallelujah. Hindi ako maangarat, nagkitestimony na ako. Hallelujah. At ang pang-apat, babasahin niyo po yun sa 6:9 ng Revelation. Kapag nangaral ka, binaril ka, sinaksak ka, pinugutan ka ng ulo, bababasa niyo po yun sa Revelation 6:9 hanggang sa 10. Ang nakalagay doon ay altar. Yung mga sinaksak, yung mga pinatay, may lumapit sa kanila at nagsalita po sila, kailangan mo kami ipagtatanggol. Sabi na mga kaluluwa doon sa altar na yun. At yung iba, yung altar ay nasa langit. Wala namang sinabi doon na nasa langit. Napakaluwang ang kalawakan. Hindi mo alam kung yung parte na ganong kwento ay saan po sila inilagay.
Wala na bang nakalagay doon eh. Pero napakaluwang ang kalawakan. Ito ang ating pong tinutungtungan. Sabi ni Job, ang lupa ay nakabitin sa wala. Sabi ni Job yun. Kaya, hindi natin alam kung saan lugar yung mga kaluluwang yun, kung saan sila inilagay. Pero hindi kayo pwedeng mamili. Makakapili ka lang kung saan yan lagay pagkatapos mo mamatay kung magpakabait ka. Sumunod ka sa Diyos. Pero yung mga ngaral, sino po sa inyo gustong pumunta sa altar? Gustong madam? Kasi nakalagay doon sa sulat, at ipagtanggol mo kami, sabi ng talata. Pero hindi pa muna kasi may mga pupugutan pa o papatayin na mga ngaral na pupunta rin doon. Ibig sabihin, wala pa. Kaya kung sino po ang gustong mangaral, punta ka ng North Korea, papatayin ka doon. Sa North Korea o kaya sa China, doon ka magsigaw ng Ebanghelyo. Hindi ka na magtatagal, baka pugutan ka na ulo. Kasi yung talatang yun, yung 6-9, ay yung mga pinatay dahil sa pangaral ng Ebanghelyo. Kaya yan. Pero hindi ko alam kung bakit, ano bang kaisipan na happy birthday daddy sa langit. Wala pa ako nabasa sa Bible na gano'n. Yung pagkatapos mamatay ang tao ay pupunta sa langit. Dapat. Ayan yung mga iba, kinakatwiran nila dahil may 2 taong napunta sa langit. Sino yun? Si Elias yata. Tapos si Enoch. Nakawala po sila. Hindi yata sila inilibing. Pero yun si Elias, yung inakyat sa iko-iko. Anahan yung 3 klase ang langit. Sino nagsabi yun? Si Pablo. Mayroon siyang, hindi ko alam kung tinutukoy niya ang kanyang sarili na yung taong yun ay nakarating sa pangatlong langit. Anong langit? Ayan, yung kung nakakita kayo ng ibon, yun ang unang langit. Yung niliparan. Yung pangatlo, yung mga jet, yung kaya nilang abutin. Yan yung pangalawa. Yung pangatlo, yung kinaroroonan ng mga anghel. Kung gusto nyo makarating doon, napaganda. Sumunod lang po tayo sa Panginoon. Kaya, patay ka kung saan ka ilalagak yung kaluluwa mo. Ang kaluluwa ay 5 sentido. Kasi pag tingala niya, ginamit yung paningin. Tapos nag-usap po sila, ginamit yung bibig. Ay yung pananalita. Tapos yung pandinig, ginamit po niya. Yung wala, hindi ko lang na yung amoy. Yung pang-amoy, hindi ko, parang hinahanap ko doon, wala. Pero yung 4 ay nandoon nagamit. Kaya ganun ang kaluluwa. Yung napakaganda, pag ito ng panahon, ang katawan na ito ay papalitan ng katawang panlangit, hindi na katawang panlupa. Kilala nyo ba, punto ko rin ng konti lang. Doon sa rapture, sa Thessalonica, mararapture ka. Kunwari, naglingkod ka, di-rapture ka. Dumating ang Panginoon sa kapaak, isang tunog ng trumpita, lahat ng mga namatay ay bubuhayin. Yung mga naglingkod lang, tapos akyat po sila. Tapos yung mga hindi nakamatay ay biglang pagbago ng kanilang katawan kasi hindi ka pwedeng, hindi mo baguhin. Sasalubungin nyo ang Panginoon, pagkatapos sa madaling panahon, babalik po kayo. Yung mga naglingkod yung mga narapture. Pagbalik nyo dito, mayroon siya tawag na 1,000 years. Wala kayong kamatayan. At iba yung katawan po ninyo kaysa yung katawan pantao. Dito, kahit na yung kamay mo, 1,000 years po yun. Lagay mo yung kamay mo doon sa may ahas, hindi kinakagatin kasi yun ang Sabbath day. Yung 1,000 years, inilaan ng Panginoon na kapayapaan. Yung 1,000 years na yun, hindi ka na mamatay kasi napalitan na yung katawan mo. Haharap ka lang sa hukuman ng Panginoon kasi yung katawan mo ay katawan panlangit. Alam nyo ba yung mga normal na katawan ng tao, mamamatay lang yung higit. Walang mamamatay na bata, may higit 100 ang kamatayan sa 1,000 years.
Pero napakaganda pagka napalitan yung katawan mo. Bakit? Hindi mo kailangan aeroplano. Maglalakbay ka kung saan gusto mo. 1,000 taon yun, andito ka. Maaaring ikaw ay, hindi ko alam kung anong rang po ibibigay sa'yo ng Panginoon. Pero 1,000 years, kapayapaan, hindi ka mamamatay. Pagkatapos ng pagkatapos ng 1,000 years, kakalagan uli ang demonyo. Tapos, ang demonyo ay manggugulo uli na katulad ng ganito. Sa madaling panahon, pagkatapos pasok na po yung white throne judgment, lahat na nangamatay, bubuhayin po yun. At pagkatapos ay harap sa Panginoon. Pati tayo ba, nanarap yun? Oo, baka lahat. Kaya kapag lumalapit ka sa Diyos at nakikita mo ng Panginoon, sigurado ka na. Pero pag nakasimangot, delikado ka. Delikado ka na. Ibig sabihin, kasi malayo ka pala, alam niya kung sino ka eh. Wala ka makipag, wala kang ano, wala ka. Alam ng Panginoon kung sino ka. Kaya, pag nakita mo, maaliwasan mo ka ng Panginoon habang lumalapit ka. Diba sabi sa Matthew, ang kaliwa ay para sa kambing, ang kanan ay para sa mga naglingkod. Kaya, okay, salamat sa ating Panginoon at sabi ni Pastor tagal naman. Halika na, Pastor. Salamat sa counting testimony. Hindi ako mangaral, si Pastor ang mangaral. Okay, salamat. Napakabuti po ang ating Panginoon.